Inirekomenda na ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na sampahan ng reklamong plunder sina Vice President Jejomar Binay, anak niyang si Makati Mayor Junjun Binay, at iba pang opisyal na sangkot sa umano'y overpricing ng Makati City Hall Building 2. Hindi naman daw nagulat si Vice President Binay sa naging rekomendasyon. May news to go si Jam Sisante. Pinasasampahan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ng reklamong plunder sina Vice President Jejomar Binay, Makati Mayor Junjun Binay at ilang opisyal ng Makati para sa overpricing di umano ng Makati City Hall Building 2. Ito ang rekomendasyon na nakasaad sa draft ng Partial Committee Report ng Subcommittee ayon sa mga mapagkakatiwalaang source ng GMA News. Hindi pa opisyal na inilalabas ang draft report dahil hindi pa ito permado ng mayorya ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Base sa draft report, nakipagsabwatan naman daw sa mga Binay ang finance officer ni Binay na si Jerry Limlingan, ang personal assistant daw niyang si Ebeng Baloloy, dalawang opisyal ng Hillmarks Construction Corporation na kontraktor sa proyekto, at isa mula sa Mana Architecture na nagdisenyo ng gusali. Meron din daw mga nakipagsabwatan na COA auditors. Hindi kinumpirma ni Subcommittee Chairman Coco Pimentel ang impormasyon dahil nakasalalay na raw ang paglabas nito sa Mother Committee. Pero 4 na senador na raw ang pumirma sa draft. I just submitted my partial subcommittee report because it's ripe to submit one, but I'm not at liberty to discuss the contents. Isa si Senador Alan Peter Cayetano sa mga pumirma na sa report. Bagamat hindi niya kinumpirma kung plunder nga ang inirekomenda nilang isang pangreklamo laban kay Binay. It will strengthen the case and mabigat talaga eh. No, I mean, wishful thinking na lang ng mga spokesman ni Binay na walang epekto to sa kaso. Hindi na raw nagulat si Binay sa rekomendasyon. Ang expect ng iba, ayaw ka nga magpaliwanag. Pero mo naman yun, yung demeanor na eh. That's actually the reason why wala na eh. Ang nangyari nga, kung kayo nakapanood, hindi naman yun in aid of legislation. Parang hearing yun sa piskalya o sa husgado. They are all accused. Report lang ng subcommittee, that's not yet the position of the Senate. Kasi di-discussin pa yun sa plenary. Kung tama naging procedure nila. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng subcommittee, idinitalya ng dating kaalyado ni Binay na si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado ang di umano'y foreign bank accounts ng Vice-Presidente na naglalaman ng milyon-milyong piso. Pinabulaanan ni Mercado ang pahayag ni Binay na wala siyang kickbacks mula sa mga proyekto sa Makati. Si Vice President Binay na lang ho ang hindi yata nakakaalam na kami pare-parehong nagnakaw sa Makati City Hall. Samantalang alam na po ng taong bayan. Kaya ho ako naaawa kay Vice President Binay. Ayon kay Mercado, kasama ni Binay sa joint accounts sina Limlingan at Baloloy. Ang naturang bank accounts, hindi raw idineklara ni Binay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALED. Ang aking panawagan ulit sa AMLA, magkaroon ho ng mas masusing investigasyon para ho lalo pang mapatunayan natin kung gaano pa karami yung pera nila sa abroad na hindi nakita ng AMLA. Hindi po ako makapaniwala kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang ating Vice President para sabihang siya'y walang pera. Pero sabi ng kampo ni Binay, inulit lamang daw ni Mercado ang mga kasinungalingang sinabi na niya sa nakaraang pagdinig. Napakita na raw na peke o hindi ka panipaniwala ang mga presentang dokumento ni Mercado at gumagawa daw siya ng alegasyon kahit walang pruweba. Humarap din sa pagdinig ang ilang sinight for contempt ng Senado. Kasama dyan ang negosyanteng si Antonio Chu at 2 miyembro ng pamilya Chong na inaakusahang dummy ni Binay. Sumipot din ang hipag ni Limlingan na si Marita Limlingan. Ngunit hindi siya nagsalita para sa kanyang bayaw na hanggang sa ngayon pinapahanap pa ng Senado, kundi sa pagkakadawit ng kanyang kumpanyang Regina Capital sa land deal ng Alpha Land at Boy Scouts of the Philippines. Ayon kay Mercado, binulsa ni Binay ang 5% ng transaksyon pero pinagbuka itong napunta sa ibang kumpanya. Your shares in Alpha Land were already given to Noble Care. That's correct, and it was already in the name of Noble Care, tapos nilipat sa PDTC. Okay. So, ang ginamit na broker, Regina Capital. Tama po ba? I cannot. You don't have personal knowledge. Personal knowledge. Okay. Do you know who owns Regina Capital or who runs it? No, sir. Vic Limlingan. That is the brother of Geraldo Limlingan, no? Yung sinasabing legitimate businessman, sinasabi ng spokesman ni Binay, but sinasabi naman ng
mga nag-accuse ay legitimate bagman ni Binay. Binanggit ni Cayetano ang isang special report ng GMA News kaugnay ng Regina Capital. Sa naturang report, sinabi ng GMA News na kabilang sa mga nakalistang stockholder ng Alphaland ang broker na Regina Capital. Pero walang binanggit sa GMA report na may kaugnayan ang Regina sa Noble Care. Ito rin ang pinunto ni Marita Limlingan sa pagsagot niya sa senador. There is absolutely no truth to the accusation that Regina Capital is in any way involved in any illegal activity, more so any attempt to launder money for anyone, including the Vice President. To my knowledge, Regina Capital has never transacted with the Vice President nor his family. Magsasagawa pa ng mga susunod na pagdinig ang subcommittee. Jam Sesante, GMA News.